Wellman TV. Marshall Ortega. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 556. Isang malakas na hiyawan ang sumabog sa karwahe. Si Bonnie, natulala pa rin sa sampal na ibinigay ni Marshall, ay nabigla. Hindi makapaniwala sina Marge at Joanna na napakatapang na kumilos ni Marshall. Humihingi ng paumanhin si Marge at sinabing, "I'm sorry about this." Binigyan sila ni Marshall ng isang mahinahong ngiti. "Magpahinga na kayong dalawa. Ako na ang bahala." "Marisa, alam kung ano ang darating," shook kanyang ulo sa mag-asawa. Bulong niya, "Marshall, bitawan mo. Tama na ang munting aral. Huwag mo nang masyadong lalayo." Kahit mahinang magsalita si Marisa, naririnig siya ng lahat sa paligid. Ang ibang mga pasahero, na nakasanayan na sa ganoong pag-uugali mula sa mapagmataas at magulo na mga magulang, ay mas alam pa kaysa makisali. Ang paghahero, na nakasanayan na sa ganoong pag-uugali mula sa mapagmataas at magulo na mga magulang, ay mas alam pa kaysa makisali. Ang pagharap sa gayong mga tao ay mas masahol pa kaysa sa pagharap sa mga pinaka-hindi kas-iyasyang sitwasyon. Ang mga awtoridad ay kadalasang gumagawa ng passive approach sa mga kasong iyon, pinipiling huwag parusahan maliban kung kinakailangan. Sa halip, nilalayo nila ang pagkakasundo sa lipunan, na naghihikayat lamang ng higit na katapangan mula sa mga bastos na iyon. Mahirap sabihin kung ang pananatiling tahimik ang tanging paraan upang mabuhay sa lipunang ito, dahil ang pagwawalang bahala sa kanila ay nagpapahintulot sa mga bastos na iyon na dumami. Karamihan sa mga tao ay pinananatili lamang ang kanilang distansya mula sa mga manggugulo, na hindi gustong mahuli sa kanilang gulo. Inaliw nila ang kanilang sarili sa kasabihang, "Hindi ko mababago ang mundo, kaya babaguhin ko ang aking sarili." Kaya't pinahintulutan nilang malagutan ng hininga ang kabaitan habang lumalago ang mga hamak. Ang pag-uudyok sa gayong mga tao ay nangangahulugan ng pag-imbita. Sako na. Kung kinagat ka ng galit na aso, kakagatan mo ba ito pabalik? Kung natapakan mo ang dumi ng baka, tatapakan mo pa ba ito bilang paghihiganti? Mas dumihan ka lang yan dahil parang dumi ang mga bastos na iyon. Marami ang nagtaka kung pinag-aralan ito ng mga iskolar. Ilang henerasyon ng imoralidad ang kinailangan para magkaroon ng ganitong mga tao. Ang mga pag-uugali na iyon ay ipinamana, ginagawa ang mga hamak na parang ipis na dumami sa bawat henerasyon, iniisip na ang kanilang mga aksyon ay isang bagay na maipagmamalaki. Magsusuot sila ng badge na nagsasabing, "I'm a scoundrel, and I am proud of it." Ano ang magagawa mo sa akin? Kaya naman, nang tumayo si Marshall at nagsalita si Marisa, nagliwanag sa pag-asa ang mga mata ng mga nanunood. Hindi nila magawang kumilos, ngunit nanabik sila sa isang bayani. Tinapik ni Marshall ang balikat ni Marisa. Nakuha ito ni Tiv. "Tulungan mo si Mrs. Leaf na makaupo. Kailangan niya ng sandali para magpahinga." Si Bonnie, na nasample, at ang kanyang asawang si Horace, ay biglang tumayo. Si Horace ay matangkad, malakas, at nakasuot ng salamin, na nagbibigay ng magandang hangin. Para siyang lalaki na marami nang naranasan sa buhay, partikular sa mga babae. Nang ang isang tulad niya ay tumayo, isang kaaya-ayang aura ang pumuno sa espasyo, na dahilan upang ang lahat ng tao sa paligid ay kusang umaatres. Para bang may presensya ang mga hamak kapag itinulak ng napakalayo. Galit na tinuro ni Horace si Marshall. "Anong klaseng tao ka para manakit ng isang tao? Nanakit ka pa ng babae." Hindi siya pinansin ni Marshall at malamig na tinuro si Danny, "Ibalik mo sa akin ang pendant." Sinama ng tingin ni Danny si Marshall. "I like this pendant. Akin na. Is he not giving it back?" "Daddy, Mommy." Tinulak ni Horace si Marshall. "Ano ba? Ang bastos mo talaga, ang lakas ng loob mong sigawan ang isang bata." Dahan-daang lumingon si Marshall kay Horace. "Iniinsulto mo ba ako? Hindi ba tama na pag-alitan ka?" Itinuro ni Horace ang kanyang anak. "Bata pa lang siya, pero ganito na ang pakikitungo mo sa kanya. You're uncivilized and uncultured." Sinampal siya ng malakas ni Marshall. "May kabayaran ang pang-iinsulto sa akin. Kung ayaw mong lumala pa, ibigay mo na ang pendant."
Si Horace ay pinalipad pabalik sa kanyang upuan, nakatingin kay Marshall na gulat na gulat. Ikaw, sinaktan mo ako. Masyadong bayulente. Tatawag ako ng pulis. Ibalik mo sa akin ang pendant. Nagyayelong boses ni Marshall. Parang bumaba agad ang temperatura sa karwahe. Nakaupo ang hamak na mag-asawa, nahihilo dahil sa mga pangyayari. Palagi nilang binyo-bully ang iba. Walang sino man ang nang-ahas na tretuhin sila ng ganito. Tumigil sa pag-iyak si Danny. Pagkatapos, bigla niyang inihagis ang emerald pendant sa lupa. Basag. Nabasag ang pendant sa 3 piraso. Hingal na hingal ang mga nanunood sa hindi makapaniwala. Paanong ang isang 10 taong gulang na bata ay napakamalisyoso? Nanginginig sa gulat, sumugod si Marge sa mga basag na piraso, at lumuhod. Tumutulo ang mga luha habang bumubulong, "Ma'am, I deserve to die." Ngunit kahit iyon ay hindi sapat para kay Danny. Tinadyakan niya ang kamay ni Marge habang hawak nito ang mga putol na piraso. Sa isang iglap, hinawakan ni Marshall ang leeg ni Danny at iniangat ito sa lupa. "How can you be so wicked? You don't deserve to live." Napaluha si Danny. Nagpanik sina Horace at Bonnie, sumisigaw. "Pagpatay! May nagtangkang pumatay sa anak natin." Si Joanna, sa takot na baka gumawa si Marshall ng isang bagay na hindi maibabalik, ay mabilis na hinawakan ang kanyang braso. "Huwag! Hayaan mo siya." Nang makita ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata, nanlambot si Marshall, tumango, at inihagis si Danny sa mga bisig ng kanyang mga magulang. "You despicable family! Hindi ka na dapat nabuhay." Nagsimulang umiyak si Bonnie. "Guys, tignan mo. Binibully niya tayo. Mga halimaw sila." Gumagawa pa rin ng gulo. Putol ni Marshall sabay turo kay Bonnie. "Next stop, you all get off. Mapapahamak kayo." Natahimik siya sa matinding puot na nagmumula kay Marshall. Nabawi ni Horace ang kanyang katinoan at sumigaw, "Ikaw! Masyado kang malupit. Fine, we'll settle this in Brighton." Tumango si Marshall. "Tingnan natin kung ano ang magagawa mo pagdating natin doon." Masiglang inayos ni Horace ang kanyang salamin. "Kilala mo ba kung sino ako? Isa akong department manager sa Northern Grand Hotel, sa ilalim ng Northlawn Residence." Northlawn Residence. Kinuha ni Marshall ang phone niya at nag-dial. "Elliot Chandler, salubungin mo ako sa Brighton High Speed Rail Station sa loob ng 10 minuto." Elliot Chandler. Nakilala ng ilan sa mga nanunood ang pangalan ni Elliot. Inisip nila kung kaibigan ba ni Marshall si Elliot. Pero sa paraan ng pagsasalita niya, parang mas impressive si Marshall kaysa kay Elliot. Bahagyang natigilan si Horace pero tumawa. "Sino ka sa tingin mo? How dare you talk to Mr. Elliot ng ganyan?" Hindi siya pinansin ni Marshall at tumingkayad para tulungang makatayo si Marge. Tiningnan niya ang sirang pendant at inaliw siya. "May kilala akong craftsman na eksperto sa pag-aayos ng mga esmeralda." Umiling si Marge. "Salamat, pero hindi ko kailangan." Maingat niyang ibinalot ang basag na pendant, napahawak ito sa dibdib, patuloy pa rin ang pagpatak ng mga luha. Makalipas ang 10 minuto, dumating ang high-speed rail sa Brighton. Kabanata 557. Lagi akong mabait. Huminto ang high-speed na riles. Hinawakan ni Marge ang sirang esmeralda na palawit na nabalot ng gilt. Niyakap siya ni Joanna, nag-aalok ng aliw, "Ma, huwag po kayong malungkot. Gaya ng mungkahi ng mabait na lalaking ito, kapag nagsimula na akong kumita, makakahanap na tayo ng magkukumpuni. Let's go. May pasok pa ako mamaya." Umiling si Marge, puno ng kawalan ng magawa ang mga mata. Hinaplos ang mukha ni Joanna, maluha-luhang bamulong, "I've failed you, dear. Hindi kita kayang bigyan ng mas magandang buhay. Hindi mo na kailangang magtiis ng husto." Hinawakan ni Joanna ang kamay ni Marge at ngumiti. "Nay, huwag kang magsalita ng ganyan. Magtatapos ako sa loob ng 2 taon, at kapag nagtrabaho na ako, marami akong kikitain. Magiging maayos ang lahat para sa atin." Pagbabago ng paksa ay nagtanong siya, "Sabi mo gamaan ang iyong dibdib, totoo ba iyon?" Tumango si Marge. "Oo, parang nawala ang 2 dekada ng pressure, pero medyo pagod pa rin ako."
Mr. Ortega. Bigla siyang napatigil, nagtatakang nakatingin kay Marshall. Bahagyang kumunat ang noo ni Marshall. Mrs. Leaf, huwag kang mabalisa. Kailangan mo ng pahinga. Subukang manatili sa kama at kumain ng malusog. Kung maaari mo, gumawa ng sopas na may mga damo ng ilang beses sa isang buwan. Tulala si Marge, hindi napigilan ang kanyang pagkagulat. Nanatiling nakatutok ang kanyang tingin kay Marshall, na nabighani sa kanyang tono, hitsura, at namumunong presensya. Bumulong siya na parang nawawala sa hindi makapaniwala, paano ito posible? Hindi kaya. Napansin ni Joanna ang pagkagulat ng kanyang ina at dali-daling pumasok, sinabi. Salamat sa pagtulong mo sa aking ina, Mr. Ortega. Pinahahalagahan namin ito. Hayaan mo akong magpakain sa iyo sa sandaling makuha ko ang aking sweldo ngayong buwan. Okay. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Marshall, agad na tumango. Sabik na siyang makitang muli si Joanna, naramdaman niyang may mga kwento pa silang dapat ihayag at kahit papaano, ang mga kwentong iyon ay maaaring mag-ugnay sa kanyang nakaraan. Tinulungan ni Joanna si Marge na makatayo. Ma, iuwi na muna kita pagkatapos natin bumaba. Sinubukan ni Marge na ilihis ang kanyang atensyon kay Marshall, mabilis na nag-impake ng kanyang mga gamit. Pwede naman akong bumalik mag-isa, baka malate ka sa trabaho. Pinalis niya ang ideya, sinabi sa kanyang sarili na nag-o-overthink siya. Nang matapos, tiningnan ni Marge ang oras. Malamang aabuti ng 1 oras bago makarating sa Northern Grand Hotel. Sabay tayong pumunta sa workplace niyo, napaisip si Joanna. Oo naman, Mom. Ibibili muna kita ng makakain sa hotel. Maaari kang mag-relax sa lobby hanggang sa matapos ang shift ko sa loob ng ilang oras. Samantala, sumama sa kanila si Marissa at sinenyasan sina Marge at Joanna. Sabay-sabay tayong bumaba. Aalis na sana sila, tinuro ni Horace sa likod nila si Marshall na may pag-aakusa. Sa tingin mo makakaalis ka na lang pagkatapos akong hampasin. This is my turf, and you won't leave Brighton that easily. Nagpalitan ng tingin ang mga pasahero sa kanilang paligid, napansin ang namamagang mukha ni Horace at ang banta sa kanyang mga salita. Ngayong nasa teritoryo na niya sila, binalak niyang tawagan ang mga tao para harapin si Marshall at ang grupo niya. Hindi siya pinapansin. Inalalayan ni Marshall si Marissa habang papalapit sila sa exit ng istasyon. Nagpupumilit si Horace, sumisigaw. Tumigil ka. Hindi ka basta-basta makakatama ng tao at umalis ka na. Marshall finally turned, saying, so eager to meet your end. Kahit tumakbo ang iba, mananatili ako. Hindi ako actress sa asterisk M na tulad mo. Tingnan mong mabuti ang mundong ito, ang iyong oras ay lumilipas. Anong ibig mong sabihin? Napangisi si Bonnie. Acting like a hero, ikaw ba? Maiintindihan niyo din po, sabi ni Marshall, sabay tingin sa kanila na may malamig na paghamak. Sulitin ang buhay na ito, dahil malapit na ang iyong susunod. Mapait siyang nagmuni-muni. Dati siyang naging mabait, ngunit pinatigas siya ng kapangitan ng mundo. Hindi nagbago ang mga bastos. Mas mabuti na wala na sila para linisin ang mundo. Habang lumalayo sina Marshall, Marissa, Marge, at Joanna, namumula si Bonnie, nanlilisik ang mga ito. Ang kanyang pamilya ay hindi kailanman umatras sa isang away, at hindi niya hahayaang ito ang mauna. Hindi pwede. Hindi natin hahayaang yurakan ang ating pride ngayon. Baka isipin mong matapang ka, pero baguhan ka pa lang. Kumpara sa amin. Tawagan mo ang kapatid ko at sabihin sa kanya na magdala ng ilang tao para bugbugin sila. Siguradong wala na silang isip na guluhin tayo. Nang marinig ang kanyang mga salita, mabilis na nagpadala ng mensahe si Horace. Ang iba pang malapit, na orihinal na nasa parehong karwahe, ay sumunod kay Marshall at sa kanyang grupo, na naiintriga sa sagupaan. Sabik silang makita kung mananalo ang mga tulisan o kung lalabas ang hustisya sa tuktok. Iniwan pa ng ilang pasahero ang kanilang mga bag para maghintay sa entrance ng istasyon, excited sa showdown. Paglabas sa high-speed rail station, ang mga nanunood ay natulala sa tanawin sa labas ng plaza.
Ang mga pribadong sasakyan ay karaniwang hindi pinapayagang pumarada doon, ngunit ngayon, 20 mamahaling sasakyan ang nakapila, bawat isa ay binabantayan ng mga lalaking nakasuot ng itim na terno. Mukhang may dumating sa Brighton na napakahalaga. Bagamat hindi bihira ang mga marangyang pagdating dito, alam ng mga nakakilala sa mga mamahaling sasakyan at sa kanilang natatanging mga plato na nakalaan sila para sa mga VIP reception ng North Lorne residents. Sino kaya sila narito para bumati? Huminto ang mga tao upang panuurin ang isang binata na lumabas sa pangalawang sasakyan, na nagdulot ng bulong-bulungan ng pagkagulat. Si Elliot iyon, isang pambihirang tanawin sa publiko. Nang mapansin ni Elliot na papalabas si Marshall sa istasyon, mabilis na nilapitan ni Elliot si Han. "Greetings, Mr. Ortega," he greeted with respect, as apat bodyguards in black cord. "Greetings, Sir Ortega." Nagulat si Marge at Joanna. Hindi nila namalayan ang lalaking nakaupo sa tabi nila sa sobrang bilis. Rail ay isang tao na may mataas na katayuan. Mabilis na nagpaalam si Marge kina Marissa at Marshall, naramdam niyang hindi sila bagay sa ganoong setting. Habang nagmamadaling umalis si Joanna kasama siya, gustong pigilan sila ni Marshall ngunit pinili niyang manahimik. Bago pa siya makapagsalita, lumitaw ang pamilya ni Danny, na parehong natulala sa eksena. Tumingin si Horace kay Bonnie, napabulalas, "Tunay na umunlad ang iyong kapatid sa Brighton na ubos na niya ang isang buong fleet ng Lockery Ken." Nakaturo kay Marshall at Marissa habang papalayo, sumigaw si Horace, "Teka lang at nakita mong hinatak ni Danny ang manggas ng kanyang ama at sinabing, Daddy, gusto kong patayin mo sila." Kabanata 558 Dapat mamatay kayong lahat. Tinapik ni Bonnie ang ulo ng kanyang anak, iminuwestra ang linya ng mga mag-agarang sasakyan, at buong pagmamalaki na sinabi, "Tordeni sabi ang iyong LA ay may malalakas na koneksyon dito sa Brighton at napakaraming kaibigan ang isinama niya na ipinangako niya. Ngayon, sinisigurado ko na ang mga bastos na iyon ay humihingi ng tawad kay Ust. Makinig ka, para makalabas ka sa mundong ito, dapat kang maging assertive, self-centered, at walang humpay. Maging mahirap sa iba, saka mo lang maiiwasan ang pagmamaltrato. Huwag maging pasibo o mahiya kung walang lakas, imposible ang magandang buhay. Tandaan mo ito, ang mundong ito ay pag-aari ko, at ginagawa ko ang gusto ko." Iyan ang mindset na nagsisiguro ng tagumpay. Sa madaling salita, kailangan mo ng espiritu ng lobo. Tumango si Dabby at ang kapatid niyang si Daisy. "Yes, Mommy, we got it. Hihilingin namin kay Uncle Brennan na harapin ang tanggang iyon." Matalim ang tingin ni Daisy kay Marshall. "Bayaran natin siya sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang mga kamay bago siya mamatay." Ngumiti si Bonnie at nagtanong, "Bakit?" "Kasi sinaktan niya si Daddy. Kahit patay na siya, kailangan niyang malaman na ang sinumang manggugulo sa atin ay mawawalan ng kamay." Ang mga salita ni Daisy na puno ng pagsuway, ay natigilan sa iba. Pero natawa si Bonnie. "Yan ang gusto kong marinig. Ang galing ninyong dalawa. Malayo ang mararating nyo." Maya-maya lang, dumating ang isang mabigat na lalaki, humihingal, kasama ang dalawang malalakas na lalaki sa hila. "What's going on, Bonnie? Horace. Who dared mess with you?" Itinuro ni Bonnie sina Marshall at Marissa. Ginawa nila. "Well, tingnan natin kung sino ang matapang para manggulo." Napaatras si Brennan Meyer nang mapansin niya si Elliot at iba pa na yumuyuko kay Marshall. "Bonnie, sigurado ka bang siya iyon?" "Oo. Naramdaman ni Horace na may mali. Yung mga kotse hindi sayo?" tanong niya. Umiling si Brennan. "Definitely not. They belong to Elliot's hotel. Dapat umalis na tayo agad. Theon Residence. Manager lang ako sa Mr. Napagtanto ang bigat ng sitwasyon, namutla sina Horace at Bonnie. "Bonnie, Horace, pinagalitan mo ang isang taong makapangyarihan ngayon. Bilasan mo at tumakbo. Nalampasan mo na ang kaibigan ni Mr. Elliot. Maaari kang magwakas ng masama." Sinubukan ng mag-asawa na hilahin ang kanilang mga anak, ngunit tumutol sina Danny at Daisy, umiiyak. "Hindi. Hindi ako aalis hanggat hindi natin sila nababayaran." Pinilit ni Bonnie, tahimik.
Hindi natin kaya ang mga ganitong klaseng tao. Sigaw ni Danny, di ba sabi mo maging matatag tayo? Akin ang mundong ito. Gagawin ko ang gusto ko. Ganyan ko. Magtagumpay. Kailangan ko silang patayin ngayon. Tumango si Daisy, umalangaw. Sabi mo mabangis tayo. Kung hindi tayo kikilos ngayon, tayo ang talo. Naghukay ang magkapatid, tumangging gumalaw. Uncle Brennan, dalhin mo kami para patayin sila, sigaw nila. Gusto naming putulin ang mga kamay niya. Si Bonnie ay nagmamadaling patahimikin sila, takot na takot. Tahimik. I was talking about regular people. Sa mga taong ganito, kailangan nating magpakita ng paggalang. Ngunit bago pa siya makatapos, lumingon si Marshall at hinarap si Elliot. Kilala mo ba sila? Malamig na tanong niya. Si Elliot, na naramdaman ang galit ni Marshall, ay umiling. No, Mr. Ortega. Sabi ba nila konektado sila sa akin? Tiningnan niya ang pamilya ni Danny at sinabing, hindi ko sila kilala. Mr. Ortega, iyon ba ang sinabi nila? Ngumisi si Marshall. Ang dami nilang sinabi, ipapahamak nila ako kapag dumating ka. Naninigas si Elliot. He cursed inwardly, how dared they use his name. Huminga siya ng malalim at sinabing, Mr. Ortega, alam ko na ang dapat gawin. Sa isang mabilis na kilos patungo sa mag-asawa, nakaramdam si Brennan ng panginginig ng takot. Napagtatanto na handa si Elliot na harapin sila ng malupit, alam ni Brennan na huli na para tumakas. Dahil sa lakas ng loob niya, tinulak niya sina Horace at Bonnie at nagbabala. Lumuhad ka at humingi ng awa kay Mr. Elliot at sa kaibigan niya, o tapos ka na. Nanginginig. Nagmamadaling hinawakan nina Horace at Bonnie ang kanilang mga anak at natisod kina Marshall at Elliot. Pero bago pa sila makapagsalita, tinaas ni Danny ang daliri kay Marshall at sinigawan. Sinaktan mo kami. I want you dead. Si Daisy, na parehong mabangis, ay pinandilatan si Marshall at sumigaw, putulin mo muna ang kanyang mga kamay. Sa galit, sinampal ni Elliot sina Danny at Daisy. You brats! Sinong nagbigay sayo ng lakas ng loob para bastyusan si Mr. Ortega? Agad na lumuhad sina Horace at Bonnie, nakikiusap. Mr. Elliot, wala kaming ideya na kaibigan mo siya. Magpakita ka ng awa. Sisiguraduhin namin na palakihin ang aming mga anak ng maayos at pakikitunguhan ng iba ng may kabaitan sa sandaling iyon. Naisip nila na si Marshall ay maaaring maging isang taong mas mahalaga kaysa kay Elliot. Naunawaan nila noon na ang tanging pag-asa nila ay ang makamit ang kanyang kapatawaran. Mr. Ortega. With a cold stare, Marshall said, kung hindi ko kaibigan si Elliot, isang karaniwang tao lang na walang impluwensya, lalakad mo ako sa buong mundo ng walang pag-iisip. Hindi ko patatawarin ang mga nang-aasar sa akin. Mariin niyang dagdag. Para sa mga taong tulad mo na kumilos ng mayabang, ito ay isang travesty kung hindi mo haharapin ang hustisya. Agad na iniutos ni Elliot ang likod sa Hawthorne Dada. Mga lobo, nakasiguro. Nagyayelo ang boses ni Marshall habang tumatakas, gusto ko pre. Oo, sir. Sa loob ng ilang sandali, ang mga lalaking nakaitim na nakasuot ng belt ang mukha them Judy. Nakaband na sasakyan, at pinaandar ito. Habang pinapanood ang paglubog ng araw, nanginginig si Elliot habang ang kanyang skeletal generating lost the aura of the legendary divine Dracane was really tentina. Tahimik na pinupunasan ang pawis sa kanyang noo, si Violent ay resectuli, Shine, yes hole, your sigh into the car. Si Marissa, napailing pa, sumama kay Rotan sa Elio. Sasakyan. Pagkasakay sa sasakyan, pumikit si Marshall at Samandel sa T. Nang makaupo, pumikit si Marshall, na puno ang kanyang isip ng mga Memoir Tamesh Uther fans, at si Marge. Ang kanyang puso ay kumirot sa isang malalim, nakakatakot na pananabik, si Fatch Pulmones ng isang pakiramdam rangi pamilyar kahit na hindi siya maaaring ilagay kung saan siya ay nakita niya dati. Ang pagmumura kay Old Fred sa hindi paglalahad pa ng kanyang nakaraan, inisip ni Kokon kung may pandiwa. Hindi pangkaraniwang tungkol sa kanyang pinagmulan. Kung hindi, bakit naging secret her si Old Fred na maaaring maging tunay na ulila?
Huminga ng mahaba at malalim, binuksan ni Marshall ang kanyang mga mata upang ibigay ang bintana sa tuyo. Sa maulap na ulan, bigla niyang nakita sina Joanna at Marge na naglalakad sa di kalayuan. Naglalakad ba sila para makatipid sa gastos sa transportasyon? Ang pag-iisip ay tumusok sa puso ni Marshall na parang isang matalim na talim. Kabanata 559 ang kagalakan ng pagkakaisa ng pamilya. Napailing pa si Marissa sa gulat na ngayon lang niya naramdaman. Pagtingin niya sa itaas, napansin niya si Marshall na blanko na nakatingin sa labas ng bintanang nababalot ng ulan. Kasunod ng kanyang tingin, nakita niya ang dalawang figure, sina Joanna at Marge, na magkatabi na naglalakad sa madilim at maulan na dapit hapon. Bumilis ang tibok ng puso niya sa biglang lungkot. Sa pag-ihip ng malamig na hangin at pagpatak ng ulan, ang paningin ni Joanna at Marge mahina at payat ay naging mapang-akit na tanawin sa mahaba at walang laman na kalsada. Sa mahinang boses, nagtanong si Marissa, "Marshall, dapat ba natin silang tulungan?" Pagkaupo sa passenger seat, napalingon din si Elliot kay Marshall. Marahan na napabuntong hininga si Marshall. "Aba, hayaan mo sila sa sarili nilang paraan. Ayokong guluhin ang katahimikan nila. Mas masaya sila sa ganoong paraan." Tumango si Marissa bilang pagsang-ayon, naiintindihan ang kanyang punto. Tumingin ulit siya sa bintana sa T. Mga babae, basang-basa pero nakangiti sa ulan. Ipinaalala nito sa kanya ang mga mahihirap na panahon na dinanas niya kasama sina Marshall at Brenda sa Chinatown sa mahihirap na araw na ang pagsasama-sama lamang bilang isang pamilya ay nagdudulot ng kaligayahan. Iyon ang simple, malalim na kagalakan na talagang pinahahalagahan ng mga taong may mapagpakumbabang puso at mahinhin. Walang kayamanan ang makakapagpapalit sa gayong tunay na kaligayahan. Iniisip ang malupit na pakikitungo ni Marshall sa pamilyang iyon, sa wakas ay naunawaan niya. Palaging may mga maamong kaluluwa na nakikipagpunyagi sa ibaba, habang ang iba, na may kaunting pera lamang, ay binubuli sila, sinusubukang igiit ang kanilang halaga. Ang mga ganitong uri ng mga tao ay hindi nararapat na makiramay. Ang convoy mula sa North Lorne Residence ay dahan-daang dumaan kina Joanna at Marge. Sumenya si Elliot na bumagal ang takbo ng mga sasakyan, ayaw niyang masaboy ng tubig ang mga gulong sa kanila. "Mr. Ortega, dapat ba tayong makialam?" Napansin niya ang pagmumukha ni Marshall at mahinang nagtanong. Tinanggihan ni Marshall ang ideya ng isang kaway. "Hindi na kailangan. Hayaan mo silang mamuhay." Pagkatapos ay inutusan niya si Elliot na hayaan ang kanyang convoy na tumigil sa pagsunod sa kanila pagkatapos na makapasok sa lungsod, na humihiling sa kanya na umalis sa isang kotse lamang upang dalhin siya sa Brighton University. Si Elliot, sabik na mag-host kay Marshall, ay nagmungkahi ng isang hapunan muna, o kahit na personal na i-escort si Brenda mula sa universidad, ngunit tumanggi si Marshall na may bahagyang ngiti, na nagsasabing, hindi iyon kailangan. Kaya, pinaalis ni Elliot ang lahat ng sasakyan at hinatid sina Marshall at Marissa sa Brighton University. Habang humihina ang pag-ulan, ang Brighton University ay mukhang refresh at masigla. Ang patio ay isang pangitain ng mga namumulaklak na bulaklak, at ang mga talulot mula sa kamakailang mga pag-ulan ay nakakarpet sa mga landas sa isang nakamamanghang hanay ng mga kulay. Sa paglalakad sa namumulaklak na landas sa campus, bumalot sa kanila ang halimuyak ng mga libro at enerhiya ng kabataan. Ang malalim na kapaligirang pang-akademiko ay nagparamdam kay Marissa, na hindi pa nakakapasok sa campus ng universidad, na hindi inaasahang maging sopistikado. "Marshall, haka nung bata pa ako. I always envied the wealthy girls who got to go to school," she said. "Kung maibabalik ko lang ang panahon, gusto kong maranasan ang paaralan." Ngumisi si Marshall. "Marissa, pwede ka pang pumasok sa school." Humalaklak si Marissa. "I barely finished elementary school, don't think I'm cut out for it." Medyo kumunat ang noo ni Marshall. Sa mga araw na ito, maraming mga tao na hindi nakalampas sa elementarya ay may mga titulo tulad ng master, doktor, o kahit na propesor. At least nakatapos ka ng elementarya, ano ang pumipigil sa iyo? Umiling si Marissa. "It's not about the titles, I just yearned for the chance to study and learn."
Titles don't mean anything to me. I'm satisfied that Brenda has the opportunity to attend university. Alam ni Brenda na kailangan niyang humabol, kaya't nagsusumikap siya ngayon. Kapag nakikita niyang sinusulit niya ang pagkakataong ito na tinulungan mo siya, gamaan ang pakiramdam ko. Maya-maya lang, nagmamadaling lumabas ng library si Brenda, Marshall. Marisa, you're here. Nung narinig kong dumaan ka, tuwang-tuwa ako. Ihatid ko kayong dalawa sa cafeteria. Napansin ni Marshall kung gaano naging payat si Brenda at masuyong tinapik ang kanyang ulo. Let me treat proper meal. Halos lahat ka ng balat at buto. Great. Iyan ang makakatipid sa akin ng pagkain. Tumawa si Brenda. Lumingon sa kanya si Marshall. So, how much allowance does Marisa give you every month? Binigyan niya ako ng card na may balanseng 1 million. Pero nag-iingat ako. Umabot sa $800 ang monthly expenses ko, which is more than enough, paliwanag ni Brenda. Pagkalipas ng ilang buwan, makakabili na ako ng mga bagong libro at damit na may dagdag na natitira. Ang taunang tuition ay umaabot sa 25,000, hindi hihigit sa 30,000. Tumango si Marshall. You don't have to be so frugal, you know. Money is always around. If Marisa is not giving you enough, I can help also. Tumawa si Brenda. Dati, siksikan kami sa pera kaya kakaiba pa rin ang gumastos ng malaki. Pero pangako, aalagaan ko ang sarili ko. Ang paggastos ng mas kaunti ay hindi nangangahulugang nag-skimping ako sa pagkain o damit. Tingnan ang damit na ito, nakuha ko ito online para sa isang maliit na higit sa $100. Sa tingin ko ito ay mukhang maganda. Binigyan siya ni Marshall ng isang magiliw na tapik. Good job, Brenda. Sige, fair na. I'll treat kita ng masarap sa Northern Food Plaza, sa unahan malapit lang sa school mo, para doon tayo maglakad. Nako, gusto ko ang Northern Food Plaza. Tuwang-tuwang sabi ni Brenda, sabay yakap sa kanila habang papunta sila sa gate. May Northern Hotel at lahat ng uri ng lugar tulad ng mga tutoring center, gym, at entertainment shop. Sa tingin ko lahat ito ay nasa ilalim ng pagmamay-ari ng Northlorne Residence. Biglang huminto si Marisa, mukhang nag-iisip. Brenda, may kilala ka bang Rhea Chandler? Rhea. Mukhang nagulat si Brenda. Paano mo siya kilala? Nag-alinlangan si Marisa, saka sumagot, narinig ko lang ang pangalan niya habang papunta dito at na-curious ako. Nahihirapan ba siya? Kung gayon, baka pwede mo siyang imbitahan na sumama sa amin, invite mo siya. Nag-alinlangan si Brenda. She's not having a tough time at all, she's way wealthier than I am. Mas mayaman siya sa'yo. Pilit itinago ni Marisa ang pagkagulat. Naalala niya ang payo ni Ivy na panatilihing pribado ang sponsored status ni Fee para maiwasang masaktan ang kanyang pride. Mayaman ba siya? Tanong ni Marisa. Nagkibit balikat si Brenda. Oh,